Ito yung sa aspect na to, ito yung nakakairita talaga dito sa First Lady na to, no? And sa administration in general. Kasama mo na rin, Lisa Marcos, yung congresswoman namin na kumikiss-ass sa'yo. You think of it as parang binabash kayo, inaano kayo, inaapi kayo, or whatnot. Alam niyo ho, hindi ho namin kayo maaapi kasi kayo ang nasa power. Okay? Ang mga tao nagsasalita kasi meron kaming reklamo sa inyo. Okay? At kaya kami nagsasalita at kaya kami nagrereklamo kasi inaasahan namin na yung mga tao nandiyan sa gobyerno ay gagawin yung mga bagay-bagay na pinangako nyo sa amin. So, huwag kang umarte-arte dyan na binabash ka lang namin dahil trip ka naming i-bash. Sa totoo lang, hindi po namin gusto na magalit sa inyo. Kaso nga lang, wala kang ginagawa para sa tao. Ikaw, Lisa, hindi ka marunong magsakripisyo eh. Kung masacrifice yung date night mo kasama asawa mo, magkasama ka naman sa mga naghihirap ng mga Pilipino, hindi mo kayang gawin? Hindi yun bashing, reklamo yun. At kailangan mong panindigan yun. Ikaw, Lisa Marcos, you are not elected and you are not appointed public official. But you are enjoying the benefit of government funds. Okay? Nakikinabang ka sa government funds. Okay? Pag ikaw elected official ka, o appointed official ka, kailangan mong maging maingat sa pag-handle ng pera ng bayan. Kasi hindi nyo pera yan. Ngayon, ikaw, ang posisyon mo dito sa mundo na to, Lisa, mas mabigat kesa doon sa public official and elected, sa appointed official at sa elected official. Kasi hindi ka namin pinili. Hindi ka rin in-appoint. So therefore, dapat ang hiya mo sa paggamit ng pondo ng bayan mas mataas. Ngayon, pagka nagsasalita kami ng ganito, hindi to dahil sa gusto ko lang naming i-bash. Huwag mong gawing drama to na ikaw ay api at bida sa telenovela. Huwag mo kaming babawahin. Ginagawa mo tong drama na parang, ang mga Pilipino mababait yun. Hindi naman, huwag tayong ganyan, huwag tayo. Ano pala gagawin namin? Panoorin ka lang namin kung paano mo gastahin yung pera ng bayan. Ganun na lang. Diba? Magsama kayo ng congresswoman namin, Diyos me. Na ang feeling ninyo, isa itong malaking telenovela, tama ng bash, kasi parang naku, di ko kasi may nagbabash, eto sila or low sila, ganyan, pagkataas kami, ayun, hi kami, ganyan. Po, and your friends who believe your narrative, lahat. Magandang gabi sa inyong lahat at pag-uusapan na natin kung hindi nyo napanood yung live ni Kato Ning kung saan in-interview niya si First Lady Lisa Marcos. Ay, wag kayong mag-alala because I got you at kukwento ko sa inyo ang nangyari doon sa sa kanilang kwentuhan. Sa interview ni Kato Ning kay FL Lisa. Is this gonna be with SAS? Sabi ni Successful. Hindi ko sure kung pupunta siya, pero bibigyan ko siya ng link. Ayan, hindi ko sigurado. At saka kasi nag-live na rin siya kanina eh. So hindi ko sure kung magla-live siya today. Ayun. Pero pag-usapan natin yung pag-usapan natin yung nangyaring interview. Nung nanonood ko yung interview, hinihintay ko kasi nung una, parang hindi pa siya yung sinabi nila parang 18 ng gabi, ganyan. O pagkatapos, alas 12 ng gabi, wala pa siya, gano'n. Hindi pa rin nag-start yung interview. So, parang nakakapagtaka kasi parang bakit kaya hindi siya na ipalabas as scheduled. So, ang dami-dami ng umikot na speculations. I think it's because after they released the snippet of the interview, hindi nila inaasahan yung bonggang-bonggang backlash. I think they are expecting sympathy to flow. Hindi yun nangyari. Pero yung aking congressman dito sa San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Rida, na nakisimpat siya ng bonggang-bongga sa First Lady, nakakaloka yung congresswoman namin. Ganyan. Why do I feel? Kasi congressman namin yun sa San Jose del Monte, Bulacan. Yung asawa niya, mayor ng San Jose del Monte for quite some time also. So yung mag-asawa niya, nagpapalitan niya lang yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Actually, fair naman yung review sa kanilang mag-asawa. Itong mga nakaraang mga terms nila. They are doing something for the city. Ganon. Pero
medyo kilala rin niya mag-asawa na yan bilang mahilig manggurgur. Ganon. So, ano ba? Igugurgur niya na ba ako? ano na? Ayan. So, ganun. So, nakikisimpatya, and I think I have to say that, no? Itong isa sa mga unang politikong lumabas para makisimpatya dito kay Lisa Marcos, doon sa kanyang interview kay Kato Ni, ay congresswoman namin sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan taga doon din ako. Ayun. So, I have to let that out, you know? Ayun. So anyway, babati muna ako dito bago natin simulan ang ating kwentuhan at bago dumating ang ating mga bisita, kung magdadating na mga binigyan ko ng link. Ayan. First honor natin si Miss Knit Cass, waiting from Great Britain. Sabi niya. Marjorie Bellios, hello. Ari Suga, si Successful, nagtatanong kung darating si Sas. M. George, hello. Karen Villaspierre, hello. Ayan, ang masugid nating laging present, nagpapa-attendance check parate. Joy Pabilyaran, Jupao Gasol, hello. Bangge, hello. Roy Maceda, lagi rin kompleto rin ang kanyang class card. Mab DC, hello. Beatrice Prudente, ayan, punong-puno ang class card, watching from Paris, France. JNY, hello. Ayan, watching from Madrid, Spain daw pala, si Ma'am Joy Pabilyaran. Ayan. Ma'am Dalia Andresa, hello, watching from HK, at siya ay ating miyembro din ng YouTube. Welcome po sa ating YouTube membership. Ayan. Mariah Carey, hello. Adorable Greens, Elise Shalang, ayan, si Pacquiao, Bambi Padua, hello. Yohanan, hello. Amir Khalil, ayan, mga ating usual, mga talagang kumpleto ang class card ng kanilang attendance. Ayan, William Mera family, hello. Rachel Rivera, Pandalito na may baong sangkaterbang popcorn. Ayan, Eliza Sapanta, ayan, James Philip Paliza. Madam, baka smoke screen lang to para matakpan yung People's Initiative, tuloy-tuloy pa din yon, sabi ni James. Well, yun nga, no? Kasi, talaga, ang tawag dito, yung prevailing, opinion nga ng karamihan tungkol dito. Ay, hello. Ayan, sorry. Ba't nawala yung aking, wait, papalitan ko ang aking camera. Ayan. Okay. Ayan, nahugot ko yung camera, sorry. Ayan. Sino ang guest niyo tonight, Miss Joey? Hindi ko nga sure kung sino magdadatingan doon sa mga dumating na sa mga binigyan ko ng link. Ayan. So sana magdatingan sila, yung mga binigyan ko ng link. Anyway, asa na nga tayo? So, hindi ko alam kung bakit na-delay yung wala naman sila masyado paliwanag na binigay. Yung iba nagsaspeculate, baka in-edit out yung Hindi nila na-expect na grabe yung magiging backlash nung initial, yung mga snippet ng interview na lumabas. And it was very clear na hindi masaya si First Lady Lisa Marcos kay Inday Sara. And meron pa siya mga statement na bad shot ako kay Sara kasi tumawa siya nung sinabihan ng tatay niya si PBBM na bangag, ganyan, na parang, bakit niyo sinasabi yan, ganyan, ganyan. Dami niya mga ganong hechos. And then sabi niya, mali yun, she crossed the line, ayan, and those kind of things. At yun nga, isa sa mga unang congresswoman na dumipensa kay Lisa Marcos ay yung congresswoman namin sa San Jose del Monte, Bulacan. Congressman Rida Robles. Ayan. Ayun. Ganon. Sabi niya, factual naman daw at honest yung sinabi ni Lisa. Actually po, hindi po. Sinungaling po si Lisa Marcos, Congressman Rida Robles. Pinagsasabi mong factual yung mga pinagsasabi niya. Pinagbintangan niya si Sas, basically, sinagot na yun ni Sas doon sa live nila ni Mother Dragon. So doon sa aspeto na yun, paano niya i-debunk yung sinabi ni Sas? Sabi niya, finare niya yung lawyer na binigay ni Lisa Marcos. Hindi naman, up to the last minute, informed yung lawyer kung anong mangyayari, kung anong gagawin. Doon sa civil suit na kung saan kasama si Sas at kasama si RJ Nieto. So apparently, si Lisa Marcos, she doesn't know, she doesn't know which is which.
So, ang problema, mukhang ang problema dito kay Lisa Marcos, galit na galit siya sa mga bagay na hindi niya alam yung detalye. Pagkatapos ikaw naman, Congressman Risa, sasabihin mo, factual? Talaga? Also, sinabi rin ni Lisa Marcos na yung kapatid niya, na si Martin Araneta, ay nag-bankroll daw ng campaign. Basically, sumasama daw ang loob ni Lisa Marcos na sinasabihang smuggler yung kapatid niya. Kasi mayaman naman daw yung kapatid niya. In fact, yung kapatid daw niya, basically, ang nag-bankroll sa kampanya ni BBM. And so I look back at the SOSE filed in 2022. Kasi I remember, nung nagkaroon na ng labasan ng SOSE, wala naman talagang nag-fully disclose nung SOSE na final nila. And I find it odd kasi nung panahon ni PRRD, nilabas talaga lahat ng contributors ni PRRD, lahat ng listahan ng contributors ni PRRD. So that's why we were able to, alam pa dito, Peter Cayetano pala, nagbigay. Nakita natin kung sino yung mga contributors ni, ni PRRD. Kay BBM, ang nangyari kasi noon, binigay lang nila yung parang first page ng SOSE na kung saan na-receive na, ganyan, na-submit na sa COMELEC and whatnot, ganyan. And then, ang nagka-access lang ng talagang listahan ay yung mainstream media. Sila lang yung nagkaroon ng access. So ngayon, nagkaroon ng iba't ibang report yung mga news company kung sino yung mga top donors. Yun lang yung nireport nila. Yun lang yung mga nireport nila. So ngayon, ang sabi ni GMA, ang top 3 contributor ay si Anton Lagdameo, si Mel Robles, at si Peter, si Peter Go. Teka lang, share natin yung mga information na nakalap natin tungkol dito sa top donor. Ganun yan. Ang sa akin lang kasi, sinasabi mo, Lisa, na yung kapatid mo, yung top donor. Kung top donor yung kapatid mo, dalawang way natin yan malalaman na siya yung donor. Hindi naman lumalabas yung kapatid mo as top donor in the past, di ba? Hindi naman yan yung balita noon na siya ay naglabas ng pera para i-bankroll ang kampanya ng asawa mo. Di ba? Diba? Ayan. Okay. So, si GMA, ang report niya, si Anton Lagdameo, si Melquiades Robles, kay Anton Lagdameo contributed 247,234,320 pesos and 9 centavos in kind from party. Si Melquiades Robles, 30 million in cash. Si Philip Lo gave 25 million in cash. Ayan. So ngayon, aside from that, hindi na nila ito pinangalanan, ang nagbigay daw ay 6 individuals, each contributed 20 million in cash and 11 others, each donated 10 million. Ayan. Ngayon si Rappler, vinalidate niya yung report ni GMA. Ang sabi ni Rappler, si Anton Lagdameo, Melquiades Robles, Philip Go, na-mention din si Francis and Norman Wee, Manjinder Kumar, ito raw yung mga business executives na nag-donate sa kampanya ni Bongbong Marcos noong 2022. So, yun yung mga nagsilabasan. Sabi ng Rappler, Francis and Norman Wee donated 20 million each. Manjinder Kumar, an Indian businessman who is a founding president of the Filipino-Indian Commerce and Welfare Society, also Secretary General of the Volunteers Against Crime and Corruption. Brian Chan Lim, okay? Retail Scion. As of 2021, he was reported to be Vice President for Business Development of Suyen, which owns clothing brand Betch. Okay. Rodolfo Hilot Jr., President of Zamboanga del Sur Base, Rood Hill Construction and Enterprises. Chase Coquialong, Shipping Scion. Ayan. As of 2021, he was reported to be Vice President for Fleet Operation of Cocalyong Shipping Lines. Manjit Singh Rayandi, CEO of construction firm Pluma Builders. And according to his LinkedIn profile, yun daw ang kanyang credential, CEO ng Pluma Builders. Ayan. Ricardo Delfin King, founder of RPAK Transport and Equipment. Ernesto Dakay donated 5 million. Archives from 2014 identified him as president of the Cebu-based Miesto International Foods Corporation, a leading manufacturer of juice drinks and ice pops. Iron.
So ngayon, sabihin mo, Congressman Rida, factual ba yung statement ni First Lady Lisa Marcos do sa interview niya kay sa interview ni Katunying kay First Lady Lisa Marcos? Kasi kung sinasabi mo, was there any other instance wherein the BBM or Lisa acknowledge Martin Araneta as the one who bankrolled the campaign of BBM? Meron ba? Or dun mo lang sinabi kay Katunying? Kasi ganito po yan, hindi mo naman sinasabi yan before. Wala naman siya, it looks like wala naman rin siya sa sose mo. Kasi lalabas siya as top donor. Kasi kung sinabi mo siyang nag-bankroll, definitely, siya yung top na contributor dyan. Ganyan. Ngayon, kung kunwari, hindi isinama yung pangalan niya sa listahan, was there any other instance na ni-recognize niyo si Martin Araneta na top contributor? Diba? So, ano pala? Ano pa pala yung mga hindi mo sinasabi sa amin, Madam? Diba? Ayun. Okay. Welcome to Ray Ladica. Hello. Welcome sa, bagong member na ating YouTube. Ayan. So, diba? Nakakaloka. Nakakaloka yung parang, ano sasabi niyong factual? Another thing, di ba minention rin niya doon sa interview kay Mother Dragon? Minention rin yung interview kay Mother Dragon na, mukhang magmumonolog ako ngayong gabi, no? Nagkita raw sila para 1997. Iniintay ko pa yung live ni Mother Dragon tungkol dyan eh. Kasi parang, na-mention niya si Mother Dragon, very brief, nagkita raw sila 1997. Pagkatapos, kumakatok daw sa bahay, di ba? May parang gano'ng etos, di ba? Ayun, tapos, basta she hopes daw that all the money she's getting is worth their friendship lost. Ayun. So basically, sinasabi niya, bayad na bayad si Mother, na napakarami ng pera kinita ni Mother Dragon sa kanyang mga ginagawa dahil nga incessantly daw niyang binabash si Lisa Marcos. Ayun. Ayun yung sinabi niya. Well, ano po yung naging factual? Wala naman siyang pinrovide na proof. Diba, Congressman Rida? Ano yung naging factual? Eh, wala naman siyang proof. Ayan. Teka, papakita ko sa inyo yung Rida Robes, Lisa Marcos. Ayan, sabi niya, San Jose del Monte Lone District Representative has empathized with First Lady Lisa Marcos regarding the latter's bad feelings toward Vice President Sara Duterte as revealed in video clips circulating online. Ayan. They savaged her husband, and to her credit, her actions was not only delayed but also polite. Polite ba yun? Polite ba yun? Naku. Asa na ba yun parang sinabi niya mga factual naman daw Ayan. Sabi niya, is the statement of, ikaw Rida Robles ha. Wala akong intention na boljakin ka Rida Robles ha, pero sinungaling ka. Ayan. Eto. Sabi niya ayan. Sabi niya, Robes says she agrees with Araneta Marcos in that the latter has always shown kindness to Vice President Duterte. Talaga? Kasama ka po? Araw-araw? O, sige. Sige. Anyway, palampasin na natin yan. But the Vice President crossed the line when she attended a rally that not only maligned the President but also called for his ouster. She attended the rally. Okay? The guests in that rally have different sentiments. Isa lang po yung pinag-a-agree nila doon. Yung ayaw nila ng People's Initiative. Okay? Rida Robes, kung nakikinig ka, okay? Kung nakikinig ka, natanong na si Inday dyan, nung ang
ang hardliner sa pagre-resign ni BBM, si Baste. Si Inday Sara, naglabas na siya ng statement na, stand yun ni Baste, hindi ko yun stand. Diba? Hindi mo napakinggan? Hindi ka factual. Tapos nakikisaw-saw ka dito sa gulong to. Ano ba yan? Ayan, so sabi niya, the Vice President crossed the line when she attended the rally not only to but also to call for his ouster. Ayun. Anyway, she's not the one calling for the ouster of BBM. Okay? It was Baste Duterte. Diyos me. Sa totoo lang, agree ka kay Baste. Diyos me. Dami nga nababadrip kay Inday dahil nakakapit pa rin si Inday eh. Diba? Kinoconvolute nyo eh. Ito naman ikaw, congresswoman ka, nakikisaw-saw ka, tapos hindi mo naman pala alam yung talagang pinag-aawayan dito. Kinoconvolute mo yung issue eh, pampagulo ka eh. Diba? Ayun, teka, hindi ako makasabay dun sa mga ano ha, sa mga ano ninyo, sa mga comments ninyo dyan sa, but I'll try to read as much as I can yung mga nandyan sa comment section. Ayan. So anyway, yun nga, mabalik tayo dito sa congresswoman namin. No? Kinoconvolute mo, madam. Diba? Hindi naman yun yung stand ni Inday. Diyos me. Stand yun ng kapatid niya. Are you saying na because magkapamilya sila, isa ang stand nila at isa ang politika nila sa lahat ng bagay sa mundo? Diyos me. Ba't hindi sa akin yung tatay niya 2022? Diba? If that's the case, you cannot take the politics of all the Dutertes na parang, sige, isa lang yung politics niyan just because magkakamag-anak sila. Because it was shown time and again, independent thinkers silang magkakapatid at silang mag-aamahan. Diba? Kaloka to si Congressman Rida. Ayun. Tapos sabi niya, they savaged her husband and to her credit, her reaction was not only delayed but also polite. This is the problem. And ito, nagre-reflect din to doon sa sentiment ni Lisa Marcos. Hindi niyo ina-acknowledge na itong usapan na to ay sentimiento at valid na sentimiento ng mamamayang Pilipino. Sinavage yung inape, parang putang ina ninyo. Hindi kami nandito para apihin kayo or, Diyos ko po, kayo yung may kapangyarihan kami yung mang-aapi sa inyo. Ano ba naman yan? Yung mga tao, kaya sila nagsasalita kasi nagre-reklamo sila. Ngayon kayo, mga public official kayo, ang role ninyo makinig. Hindi magpaawa. Sinavage nila si... Yes, me. Diba? O ngayon, dito tayo sa kasinungalingan mo, Rida. Is the First Lady statement factual? Yes, it is based on truth. It is an honest reaction to insult uttered during a rally that happened. I said earlier, the statement of the First Lady is not factual, okay? Number one, okay, Sas Rogando Sasot already effectively debunked what she said na finar niya yung mga lawyer at wala siyang utang na loob. Dahil hindi niya finar yung lawyer. Nagko-coordinate siya doon sa lawyer nila Lam up to the last minute of the settlement. Anong fire yung pinagsasabi ni Lam dyan? O another kasinungalingan na hindi based on facts. Sinabi niya si Martin Araneta ang nag-bankroll nung campaign ng asawa niya. Why is it not showing sa SOSE and sa reports sa iba't ibang reports ng mainstream media before? Why is it that Lisa Marcos is only claiming it now na yung kapatid niya ay napakayaman at nag-bankroll ng campaign ng asawa niya? If that's the case, kung kayang-kaya lang naman pala ni Martin Araneta na i-bank, ba't pa kayo nanghingi ng iba? Ba't pa kayo nanghingi ng iba? Diba? So, Congressman Rida, huwag niyo po kaming bullshitin na kagaya ng pambubullshit ni First Lady Lisa Marcos sa mamamayang Pilipino. Okay? Huwag na po kaming bullshitin. Sabi ni Alan Kilantong, baka si Martin A. ang nag-fund ng deal with Smartmatic. Ayan, di natin alam. Ayun. Sabi, sino ba kaaway ni Miss Joey? Sabi ni John Paul Sulit. Normal ko yan, chill. Normal ko pa yan. Wala akong kaaway, nagsasalita lang ako. Ayan.
Miss Joey, may live po si Madam Maharlika about sa statement nila around 3 p.m. po today. Oo nga, oo, papanoorin ko later yung ano niya. Nakita ko yung, papanoorin ko dapat kasi nasabay dun sa live ni PRRD before mag-live. Ayun. So anyway, yun lang, no? Okay, so parang isang tabi na natin to si Congressman Rida. Na yung sasabihin mo na, talaga ba? Factual? Pinagsasabi nito ni Ayan, at uulitin ko, si Congressman Rida Robles ay congresswoman kung saan ako nakatira. Okay? I just want everyone to know. Okay? Ayun. Because, itong mag-asawang to, may history rin kasi yan na ng gugurgur ng kalaban eh. Yung mag-asawa na yan. So, tingnan natin ang mangyayari. Ayan. Buti na lang, sabi ni Carlex, buti na lang nag-live ka na, Joey, kung hindi, budget ka sa akin. Uy, alam nyo ba kagabi, mag-live, gusto ko talaga mag-live. I mean, kung meron pa akong energy, nakatulog talaga ako doon sa gitna ng pakikinig doon sa interview ni, sa interview ni Katoning kay, sobrang, okay, doon na tayo sa interview proper. Sasabihin ko sa inyo kung saan banda ako nakatulog. Okay. So anyway, ayun na nga. So mabaling na tayo. Anuhin natin, labhan natin yung interview ni Katoning at saka ni FL Lisa. So, ano yung mga tinanong ni Katoning, ganyan-ganyan, ano yung mga pinag-usapan nila, ganyan-ganyan. So nag-start yung interview, sabi, gaano ba kayo ka-busy, ganyan. Gaano ba kayo ka-busy, ganyan. So ngayon, answer naman to si First Lady na, I have 4 meetings in a day, ribbon cutting, tapos kapag ang exercise daw niya, nag-grass walking daw siya, yoga, pilates, at nagsuswimming, ganyan-ganyan, yung mga sinabi niya. So, basically, Katoning is really trying to introduce the First Lady, her as an individual, as a person to the public na gusto talaga siyang ipakilala. Ayun. So parang okay, parang sige, gano'n ka busy? Okay, fine. Okay, fine. Gano'n ka busy? Ayan. Hi, Shanwayne. Hello. Ayun. Pagkatapos, edi after nun, yung mga sumunod na tanong, etong part ng interview na to, sobrang kadiri. Sobrang kadiri kasi sobrang hard sell. Ayan. Yung mga tanong ni Katoning dito, gaano po ba kayo ka-busy? Nagtampo ka ba kay BBM dahil dun sa date? Kasi, di ba recently meron statement si BBM na nagtatampo ka na daw dahil hindi ka ma-date, ganyan. Ayun. Yung mga ganong etchos. Yung mga sobrang pakul. Hello, Teres Romero. Pakisabi kay Mami at Daddy. Hello. Ayan. Ayun. So, anong binibenta nyo? Bakit parang gusto nyo bilhin namin yan? Ganyan. Di ba nagtampo ka daw dun sa date, ganyan. So, hindi. Kasi maparating yung anniversary namin. Sa 17 naman. Malalapitin ko yan. April 7. A couple of days ago, yung anniversary nila. Hard sell, madam. Hindi kayo cute. Hindi kayo love team. Diyos me. Ano po kayo, PBB teens? PBB teens, madam? Sobrang pong cringy. Sobrang pilit na pilit yung pagbebenta ninyo na parang, cute couple who love each other very much. Ganyan. Yung ganon. Kadiri. Sa totoo lang, kadiri. Ayun. Bakit ang ganda mo? Sabi ni Ate V. Kasi Ate V, ginagamit ko na yung sabon mo. Yung sabon na binigay mo, ayan. Yung binigay sa akin si Ate V na lanolin soap. Ang ganda-ganda, Diyos me. Ayun. Sobrang corny talaga. Tapos, meron pa yun yung parang tinanong pa, bakit po ba importante ang date sa mag-asawa? Ganyan-ganyan. Ganun yung mga tanong ni Katoning. Di syempre, explain naman to si Madam, na parang, hindi kasi, kasi asawa ko frustrated rockstar. So yung mga concert, talagang parang, well, I think it's it is an effort from the part of Lisa Marcos to justify yung
pag-attend nila ng concert mag-asawa. Yung mga ganun. Kaso ang problem kasi, hindi kasi ninyo kayang i-justify to the extent na makukonvince kami at kakainin namin yung explanation ninyo. Ganun. Tapos, since alam mo na hindi naman katanggap-tanggap talaga yung mga kaartehan ninyo sa normal na Pilipino, ang ginagawa nyo siyang parang PBB teens. Ganyan. Kaya tuloy, lalong lumalakas ang paniniwala ng mga mamamayang may utak at may isip na you're all doing this to distract. Because you don't want us to pay attention to, you want us distracted dito sa nangyaring stage play ninyo sa Alitagtag, 'di ba? Yung kawalan ng update sa Maharlika Investment Fund, yung mga ganyan yung etos. 'Di ba? Dinadaan nyo kami sa showbiz. Dinadaan nyo kami sa showbiz arte. Oh. Ayun. Tapos sabi ni, yung mga katanong talaga, how is it being anonymously famous? Ganyan. So, sabi ngayon ni Madam, yung tanong kasi ni Katunying parang anonymously famous ka daw, ganyan. So, sabi niya, third interview pa lang daw niya yung kay Katunying, buong buhay niya. Ganyan. Tapos sila raw na kasing pamilya, hindi raw sila mayabang, low profile daw sila. Ganon. Ang problema kasi kay Risa Marcos, ikaw lang nagsasabi niyan. Bakit yung mga taong alam namin na mayroong personal experience sa inyo, bakit hindi ganun yung sinasabi nila sa'yo? Diba? Sa pamilya mo, sa pamilya ninyo ni Bongbong Marcos, diba? Like for example, yung mga loyalista, na sila Elizabeth Oropesa, sila Beverly Salviejo, yung iba pang mga yung ibang mga loyalista na kilala na 'di ba na nagsalita na they are not happy with how they are being treated, yung mga ganun. Bakit parang hindi naman nila sinasabi na low profile kayo at hindi kayo mayabang? 'Di ba? Maharlika na in-acknowledge mo na magkaibigan kayo. 'Di ba? Ang problem po kasi, sinasabi nyo, ganito kayo, maganda, cute, mabait, ganyan-ganyan. Kaso ikaw ang nagsasabi, hindi mo iniintay na ibang tao yung magsabi na ganun ka. Diba? Debay. Paano yan? Anong gagawin namin dyan, madam? Pagkatapos, meron ka pang history ng pagka-impact tita. Kasi nga, nung na-bad trip ka kay Inday, anong ginawa mo kay Inday? Wala kang pake, binastos mo siya sa tarmac. Kasi, under the guise na, hindi kasi ako hypocrite Tanga! Kailangan mo magpaka-hypocrite at that point. Okay? Because it is a public event. Okay? And it is more than your feelings. You can actually be real with yourself later on na hindi mo sama yung loob ko kay Inday Sara. Pero sa public event na ganun, na meron pa kayong coverage and whatnot, ilagay mo yung sarili mo sa tamang lugar. Diba? Gusto mo ipakita na brat ka at wala kang pakialam kahit public event yun. Basta may express mo lang yung galit mo kay Inday. Fuck you! Ikaw itong walang manners. Diba? Pwede ka naman magalit kay Inday Parating mo sa kanya na bad trip ka because that's what a decent first lady would do. Diba? Ano gagawin mo? Papaawa ka sa amin. Hindi kasi mali. She crossed the line. So, hindi kasi ako ipokrita. O, hindi ka nga ipokrita. Nilabas mo yung tunay mong pag-uugali at yung tunay mong pag-uugali, nakakadiri. Diba? Hindi ka namin binabawalan na magalit ka kay Inday. Kung bad trip ka, feelings mo yun, madam. Okay? Pero ang problema kasi, that was a very public event. Ikaw, hindi ka binoto ng tao. Si Inday, binoto ng tao. So, ibig sabihin, yung feelings mo is superseded by the fact that it is a public event in which nandun si Inday sa public event na yon dahil meron siyang mandato sa mga tao. Okay? So, hindi ka pwedeng umarte. Hindi yun yung venue para magpakatotoo ka. Okay? Sa nararamdaman mo. Ano feelings mo ang bida parate? Ganon? Feelings mo ang bida parate? Ayun.
Diba? Kakaloka si auntie. Ayun. Tapos, tinanong siya yung upbringing daw niya, kumusta daw yung upbringing daw ni Lisa. Ito, weird to. Kasi, sa totoo lang, pinakinggan ko yung before ako mag-live, pinakinggan ko ulit yung nila, yung interview ni yung interview ni Kato Nying kay Lisa Marcos. Alam niyo ba, 3 beses niyang minention ang kwarto ng katulong. As in, 3 beses niyang minention yung kwarto ng katulong doon sa interview niya. Parang, bakit obsessed to sa pag-explain ng kwarto ng katulong? I mean, in order to explain yung humility niya, at saka yung upbringing niya, at saka yung niya, ganyan-ganyan, mention siya ng mention. I wonder, why? Ganon. Bakit kaya? Ayun. Kasi parang di ba may mga sinasabi na meron kasi siyang history ng servitude. Kasi nga, yung kanyang nanay, ang kapatid ng kanyang nanay, nakapangasawa ng kuwangko. So ngayon, yung tita niya, binitbit sila. So that's why, itong si Lisa, lumaki sa Hacienda Luisita. So yung nanay niya, was actually the mayordoma in the hacienda. Ganun. Di ba yung ganun yung ganun yung hechos. Ayun. So, baka yun. Which is, hindi naman yun sinasabi or hina-highlight to na para maging matapobre. Pero, parang kasi parang ano po ba yung gusto ninyong i-point out? Bakit 3 beses nyo minamention yung kwarto ng katulong? Ayun. So, yun. Ayun, nung tinatanong yung upbringing, sabi niya, strict daw yung lola niya, ganyan-ganyan. Tapos yung mga ganyan, bawal daw ang bomb sa family, ganyan-ganyan. Tapos, yung second na tinanong siya doon, yung tinanong siya yung about dun sa malaking bagay daw ba ang pagiging abogado pag ikaw ay first lady. Sabing ganon. Actually, yan, nagkikiss si Kato Nying dyan ng bonggang-bongga. Kasi part ng interview, sabi ni Kato Nying, parang alam naman natin na malaking bagay kapag ang isang first lady ay abogado, kagaya nung kay Barack Obama at saka kay Bill Clinton. sabi ni, Hi, Mami Laika! Panoorin natin ulit para may list tayo. Ay, naku, hindi. Malakas mang copyright strike si Kato Nying. Ayun. Akit ka, Mami Laika. Sinend ko na yung link sa'yo. Ayun. Sinend ko na yung link sa'yo. Ikukwento ko sa'yo. Anong eksena doon yung gusto mo? Ikukwento ko sa'yo. Ayun. So anyway, yun na nga. Yun yung niya, yun yung pangalawa niyang minention yung kwarto ng katulong. Nung tinanong siya doon, ano nga ba yung konteksto niyan? Bakit niya sinasabi yun? Medyo na-weird na lang. Ba't yung pinasok yung kwarto ng katulong? And then yung last na minention niya yung kwarto ng katulong, yung sa ano nga yun? Yung parang tinanong siya na yung masyado yung tungkol sa masyado mabait si BBM. Ayun. Masyado mabait si BBM, ganyan. May napansin ako dun sa interview, nga pala. Ayun. Mabalik lang ako. Ay, sige, sunod-sunod na lang pala natin to. Ayun. Sunod-sunod na lang natin. Yung parang yung flow ng interview ni Kato Nying. Ayun. So anyway, nagkukwento siya tungkol sa mga bringing niya, ganyan-ganyan. So ang intention talaga ipakilala si Lisa Marcos sa masa, sa audience, ganyan. Pagkatapos, another kiss as hirit na naman ni Kato Nying na parang, balita ko, ikaw din pinakamagandang babae nung nasa law school ka, crush ka daw, ganyan-ganyan. Yung pag ganun si Kato Nying. Tapos ito naman, hindi naman, cute pa rin naman ako hanggang ngayon. Ayun, Mami Laika, napanood mo ba ng buo? Hindi, hanggang doon lang ako sa yung parang low profile, yung papasimula pa lang ng nila. Tapos, in-stop ko, then na-out ko. Nung hinahanap ko na ulit kay Anthony Taberna, hindi ko na makita. Talaga? Oo, parang hindi ko makita na, hindi ko After na makita. After niya sabihin low profile, Hindi, hanggang doon lang ako, tapos in-stop ko muna kasi nag-yossi muna ako. Tapos, ang mali ko lang, na-quit ko yung, yung browser. Tapos, pagbalik ko na, hinahanap ko, hindi ko na makita.
Oo. Teka, gusto ko sumali ni Rain. Rain, wait lang. Sasend ko yung link. Naloka ako. Alam mo, may pag ginahawi niya yung buhok niya, pag may sinasabi siyang parang something nakakaiba, gusto niya, alam mo, iniipit yung buhok sa tenga. Oo. Low profile kami sabay ipit ng buhok sa tenga. Then, Oo. ganun din yung may interview din siya before na panood ko. Meron din siya sinabi doon nakakaiba, tapos sabay hawi din. Alam mo, parang manirisim na kapag meron kang gusto mong magyabang or gusto mong, alam mo, parang hindi kami mayabang, sabay hawi. Parang maldita yung dating. True. Teka lang. Mamilay ka, teka lang ha. Parang yung internet ko ay, nagugurgur. Wait lang ha. Magpapalit ako ng internet connection. Wait. Naririnig mo ako? Yes. Klaro naman ako? Oo, clear naman. Klaro ako? Okay. Sa akin clear ha? Sige, pagtsagaan na lang natin. Oo. Ayan. Kasi ikaw, hindi ka klaro sa akin eh. Pero ako yata, teka lang. Or baka yung internet ko, kaya hindi ako klaro. Hindi, ako. Mahina talaga lumalabas dito eh. Wait. Sino ba si Rain? Ayan. Hi, Mami Laika. Ayan. Dinig na. Hi, Meet. Ayan. Dinig na. Okay, clear na. Tingin ko mas clear to. Mas clear ka sa akin. Ayan. Ayun. Clara M. Recto, Miss Joey, sabi ni Noel. Ayan, okay. So anyway, yun na nga. So parang after nung low profile, humirit to si Katunying na humirit to si Katunying na, balita ko ang tawag dito, nag-usap sila tungkol sa upbringing, ganyan. Pagkatapos, binrot up ni Katunying yung pinakamaganda daw siya nung estudyante siya. Tapos gano'n raw ba kahirap maging crush ng bayan? Talaga? Oo. Nakatulog talaga ako sa part na yan, Mami Laika. Alam mo na, may nag-post si Crisette na kung totoo man daw na galing talaga sa, yung parang hindi naman galing sa yaman tong si Lisa, kumbaga sa mga kamag-anak na sabit lang sa mayayaman. Sana mas maganda kung doon sila nag-dwell. Tama si Crisette. Mas relatable yung ganon. Mas kasi sila, mas ma-shed nila yung alta impression sa kanila, yung unreachable, di ba? Pero hindi niya gagawin yung kasi ambisyosa siya. Gusto niya talaga ipakita ang alta siya. Oo. Ayun yung problem. Pero hindi siya mayabang. Saka low profile siya. True. Ayun. So anyway, nakakaloka kasi nga ayun. Hi! Hello, Rain! Hi. Hindi na wala. Busy. Tsaka wala na rin akong ganong mag-TikTok. Alam mo na, yung parang magpa-politics. Kasi, wala na akong gana. I don't want to defend na the current administration. Especially, I don't like the things going on, right? I don't want the things that they are doing. So, ganun. Pero sige, pag-usapan natin yung interview. Nakakaloka siya. Oo. Kaya for context, makilala lang natin si Freethinker sa audience. Si Freethinker kasi, isa sa mga political content creator noong sa TikTok. Tapos, yung mga content niya used to be very supportive kay BBM. Ayun. So, ngayon, bad trip na din siya. bad trip siya. Ayun. Pero may banggitin ko lang ha. Siguro mga after maupo ni BBM, siguro mga less than a year na pinagtatanggol pa din natin siya. At may inaaway pa nga tayong mga spicy DDS, di ba? During that time. Until eventually, unti-unti, parang hindi ko trip to. Tapos napuno na tayo. Parang lahat na ng ginagawa niya, hindi na natin trip, hindi na natin kaya ipagtanggol, kaya sikmurain. Diba? Parang yung parang lahat ng ginagawa niya, parang, sige, let's wait and see. There is nothing to be there's nothing to be proud of. Tapos yung parang, okay, so, tingnan natin, bigyan natin ng time. Tapos naubos na yung leeway mo, di ba?
Noong kasi yung leeway mo, wala pa Ako rin kasi, nangyayari. ako kasi parang, I give BBM a lot of chances. Kahit sa mga wrong decisions niya. Siguro mga 1 year after, I'm still defending him. I'm still finding the right words for him, ganyan. Pero, nung nag-start ng ina-attack nila si VP Sara, doon ako nawalang gana. Nung pumasok na si Martin Romualdez, tapos yan pang si Galema, nawawalan ako ng gana. And then, I don't want to attack BBM din because I want to stick to my words in the past. Ayoko balikan ako sa aking sariling words, right? So, hindi na ako magsusupport, hindi na rin ako mag-a-attack. I will focus on VP Sara or I will not be on political vlogging in TikTok anymore. Sa Facebook na lang ako share, mga ganun. Kasi natutuwa din naman yung mga tao sa akin eh. Kasi may pagka-witty din naman yung mga post ko. So, doon na lang ako. Irene, ngayon alam ko na kung bakit tinatamad rin ako mag-TikTok, mag-ano. Kasi, ngayon ko lang na-realize na parang, yun nga, parang ayokong, yung mga panahon na pinagtatanggol natin si BBM, parang kung ngayon magti-TikTok ako, tapos awayin ko siya ng awayin, parang babalik din sa akin, di ba? Tama ka? Yes. Yung sinabi mo. Oo, babalik yan sa'yo pag like say for example, kay Coach Jarrett, for example, hangang-hangang ako sa kanya before, di ba? Supporter siya ni PRRD, ni VP Sara. Tapos what happened? He sold his page and then he turned around. Why? Kasi ayaw niya mabalikan siya sa mga pinagsasabi niya. I don't want to do that sa akin. So, I'm a man of my words. Kaya sabihin natin, back-backs ako, di ba? I'm a man of my words. Whatever I said it. That's it. Pero ayokong babalikan ako sa mga sinabi ko na mga ganyan. So, I will stop. Sa akin naman kasi para mahihirapan ka kasi if you had, yung kumbaga parang sa akin, I had been very, very consistent in praising things that are good and in criticizing things that I think are not fair. Ganyan. So parang, hindi sa akin difficult na i-criticize si BBM. Parang, well, di ba ako loyalista in the first place? Nag-criticize mo ako kay BBM. Like say for example, yung na-support ko sa kanya noon about sa inflation, about sa mga, alam mo na, yung mga policies niya, na tapos babalik ta rin ko yung statement ko, something like that. So parang iba siya sa akin. I mean, for me personally, ganun. Pero I can still criticize him on something new topics na siguro, di ba? Hindi na yung topic na sinoportahan. Say for example, Maharlika Investment Fund, kasi doon talaga ako medyo nakilala sa mga finance terms. So hindi ko ita-turn around yung what I educated people about that, right? Because totoo naman talaga. Totoo. Totoo naman talaga na ako yung concept ng Maharlika Fund, gusto ko yon, makakatulong sa bansa yon. Yung nga lang yung mga binabato noon ng mga kakampik na, yung mga tao ba mapagkakatiwalaan na Maharlika Fund tapos yung pamilya yung hahawak. Ngayon, parang tama sila na yung concept ng Maharlika Fund maganda. Yung nga lang yung mga taong hahawak. At na-prove na yun ni BBM. Yung mga tao na kapaligid sa kanya, mga hindi naman trustworthy. Na-prove na natin na si BBM is not that good in handling people. Kasi, nakita natin yung mga tao niya, nagsisipagpalpakan, wala naman siyang ginagawa, di ba? Wala naman siyang ginagawa. I mean, gano'n na karaming bubo ang ginawa ng Presidential Communications Office, yung DOT scandal, di ba? Wala naman ginawa. Di ba? Ano nangyayari ngayon sa yung mga transportation issues? Nandiyan pa rin sa ibang, di ba? Saka parang na-overpower siya ng ibang branch of government. I mean, he's still, okay, I accept that, those branches of government are equally, di ba, sila equally functioning. Pero he's the president, he's the highest. So parang nagiging mas powerful pa sa kanya ang Congress. Have we seen these Congress people na ganun ka, na ganun ka GG, na ganun ka powerful over the executive? Di ba hindi? Ngayon lang yan. Yung the president is not using it's not the president being more powerful than the Congress, but the problem is there are so many instances when the political power of the president can be used but he didn't. Yes, diba? Exactly. That's the word that I'm looking for. Ayun. So anyway, balik tayo dun sa interview ha. Balik tayo sa interview. Balik tayo dun sa interview. Ayan. And anyway, yun na nga. So parang doon tayo sa crush ng bayan. Ako yun talaga parang, feel na feel talaga nito yung feel na feel talaga niya yung I mean parang,
Sa part siguro ni Tunying, gusto niyang mambola na, naku, si Madam FL, ang ganda-ganda talaga, yung gano'n. It's So, a hard push. Oo. Yung, alam mo, First Lady Lisa Marcos, ganito po, no? Actually, hindi naman talaga, sa totoo lang hindi ka naman talaga super pangit. Hindi naman talaga super pangit. Pero hindi ka kagandahan. Hindi ka talaga kagandahan. Hindi mo talaga super pangit, pero hindi ka talaga kagandahan. Ngayon, pagka kunwari, merong mga sabi sa'yo, wow, napakaganda naman ng First Lady na, wow, napakaganda. Yung mga ganon, tansyahin nyo lang. Huwag nyo papapasukin sa utak ninyo na parang, wow, ganda-ganda mo. Especially kung galing yan doon sa kalbong sinermonan ni Patricia Martin. Diba? Kung nanggaling yan doon sa mga ensaymada vloggers mo, naku po, huwag mo tatanggapin yung mga ganyang klaseng papuri. Pero ewan ko yung the interview was, I think for me, was too patronizing for the First Lady. I mean, siguro I think si Katunying did his research. Pero there are something that you have to bring up na should be relevant to the interview. Pero yung mga crush ng bayan ng college, I don't think it's gonna, fly na, ewan ko. Siguro she is cute when she's younger, but she didn't age gracefully. I'm sorry. No, she was very cute actually. She was very cute when she was younger. Kasi makita yung, di ba nung election, pinapakalat nila yun, yung ligawan nila sa New York, yung kasal nila sa Italy, ganyan-ganyan. She was cute. Pero, that was long time ago, madam. Pero parang crush ng bayan, ay, hanggang ngayon naman eh. Yung parang, talaga. Masyadong hard. Oh my God. Parang, tingin ko yung mga portion na yun ng interview, gusto ni Tunying ilapit sa masa, or ilapit sa, gawing normal na tao si Lisa. Unfortunately, yung mga ni Lisa, yung mga sagot niya, hindi nakakatuwa. Imbis na mabenta, lalong nakakainis. Ano ba yun? Lalong averse kasi yung mga tao sa mga ganyang masyadong feeling eh. Yeah. Diba? I mean, parang pilit na Chris Aquino. Pero si Chris Aquino naman, kahit papaano, na-like naman siya ng public. Kahit siya, taklesa siya, socialero siya. Pero ito si FL, parang hindi, maybe the questions or the execution should be coined differently para ma-relate siya na parang, a person can be crush ng bayan or a person can be like a ball na maraming manliligaw kuno or something like that. But what? But why? What for? Right? Ay, andito na si Sas. Pakitin mo yan. Ayan, Sas. Sas, may link na. Nasa chat muna. Sinend ko na doon. Ay, wala pa ba? Teka. Oy, hindi naman ganun kaganda rin si Chris kahit nung bata. Pero cute si Chris Aquino. Cute siya nung bata, cute. Pero nung teenager siya, nung after nung EDSA, hindi naman siya stunner. Naman natin yun? Hindi siya stunner. Ayan. Ang stunner, yung ex ni BBM. Si Carla Bermudez, yun ang stunner. Ganda. Diba? Ayun. Anong next after nung mga pa-cute and pa-tweetums? Yun na nga. So, after nun, dininay niya yung Jombagan, ganyan. Hindi naman daw totoo yung Jombagan, ganyan. So parang kinwento niya na friend daw sila at maganda yung relationship nila. So therefore, parang tingin mo, pag nag-Jombagan kayo, tingin nyo, magiging okay pa ba kayo dyan? Ganyan. Yun yung niya. Ang problem kasi ganito po, madam. Marami pong magjowa na nagjo-Jombagan. Pero at the end of the day, sila pa rin. Sila pa din. Oo. Yung niya, yung parang, ikaw, pagka ginombag mo yung asawa mo si Katunying. Sabi ni Katunying, ay, hindi, pag nag-Jombagan kami, that's the end. That's the end of me. Yung ganun. Tapos kaya nang explain ni Lisa, kung totoo na nag-Jombagan sila, parang, ba't parang magiging sila? Ba't parang sila magstay as ganun. Yung parang, well, I don't know, hindi namin alam. Lalo na sa case nila, Kasi lalo na sa case nila, meron silang mga, kumbaga, nasan ba sila sa lipunan? Minsan talagang kahit mag-Jombagan, pati bayan na lang yan. Hindi mag-iwalay. Otherwise, sira ang pangalan, di ba? Yeah, because they know that the marriage is a partnership among others, di ba? Among others, so it's not parang, kumbaga, yung romantic relationship really takes a backseat. They know the value of the marriage. Meron siyang pecuniary value. Diba? Alam nila na ganun kasi may halaga siya pecuniarily.
and perhaps it can also translate to influence power, mga ganung bagay. So parang wag mo kaming daanan sa etos na magjowa kami, parang magkaibigan kami, pagkas magjojombaga kami, tapos kami pa rin. Yung parang ang lame naman po, madam. At ang masakit nun, yung mga ganung drama niya, hindi yan kakagatin ng normal na tao kasi yung mga normal na Pilipino, lalo yung mga yung mga katulad natin. Karamihan sa kanila talaga, nakaka-experience ng ganyan, yung nagjojumbagan, pero at the end of the day, labing-labing pa din. So, hindi, mo yun, parang, kung ikaw yung normal na Pilipino nakikinig, talagang hindi mo rin kakagatin. Pero, kung dininay niya, pero there are stories na lumalabas na parang, may black eye or parang nadulas or hindi na nagpapakita sa camera. 'Di ba? Parang may hindi nila in-address, hindi nila di ba? Yung parang yun yung issue ng Jombagan may yun ni, 'di ba? Pinasabog yun ni Mother Dragon na parang may Jombagan na nangyari, ganyan. Pagkas hindi sila lumalabas publicly ilang araw. Yes. 'Di ba? Ay ngayon parang sige fine, hindi kayo nagjo-Jombagan. Bakit ayaw nyo i-dispel? Tapos ang explanation mo lang sa akin, pag nag-joke-bagang kayo, hindi magiging kayo dahil friends kayo. Parang, di ba, kayo, tigil-tigilan nyo ako. Hello. Can you hear me, guys? Ayan. Can you hear me? I-welcome natin yes. I-welcome natin ang cosmological woman of the universe na nagsisante daw sa law firm ni Lisa Marcos. Ayun. At nanlaglag ng kaibigan. Ayoko na maging prinsesas. Ikaw pala sa may problema. pero Mia, wala pa. Narinig ba ako? Maayos ba? Ayan, okay na ngayon. Okay na. Anong chika? Why did you fire her law firm? Actually, the law firm was not fired. I won the case. So what's their services needed for anymore? Alam mo yun, na parang, di ba, ano ba ang kagustuhan ng bawat isang lawyer para sa kanilang client na nahahabla? Una, mapawalang sala or ma-dismiss yung kaso. Correct? Correct. Oo, na-dismiss yung kaso. So para sa anong pinapuputok niya ng butsi? Diba? Di si RJ na lang yung aasikasuhin niya. Hindi na ako. Tapos na. Ako na gumawa ng paraan. Parang, why is it, ipaliwanag, ano ba yung pinapuputok niya ng butsi? Nasagot ko na ng buong buo. Inilibing ko na sa lahat ng kanal sa Sampaloc ang mga kasinungalingan ng ating lying lady of Pulboronic Republic. So, 'di ba? Wala naman siyang maipakitang ebidensya, wala siyang laway lang ang puhunan ng ating lying lady of the Pulboronic Republic. Napakasinungaling. Saka ako, bilib ako kay Sas kasi in fairness kay Sas, nung supportive pa tayo kay BBM, tapos si Sas medyo sila may ni RJ. O bakit yung sumasama siya sa live natin sa TikTok? Di ba excited tayo na, Sas, explain mo naman, ang bait mo naman, pinatawad mo si Jobber, paano mo nagawa yun? And then kunento ni Sas kung paano niya kinento ngayon dun sa, yung rest back niya kay Lisa. Yung pagkakakwento niya dun, ganun din yung kwento niya nung time na umakyat siya sa TikTok natin noon. Except hindi niya kinuwento yung kasiraan ni RJ. Ni Titi, oo. Yan. Ngayon lang natin nakikita yung annexes. Wala yun dating annexes. Nakita niyo yung annexes, tapos nakita niyo yung motion. Pakita mo nga, madam, ang motion to exclude para may matutunan ng inyong mga followers, no? Okay? Para maintindihan nila kung paano tumatakbo ang kaso at para hindi sila naluloko ng isang lying lady of the Pulboronic Republic. So, ayan. Ito si Joey, may background pa naman dito sa sana i-explain din yan nung feeling niya, natalo niya si Attorney Lourdes Sereno. Natalo niya? Diba? That's natalo daw niya sa argument. Diba? Si Titi. Tete.
tete ng Divina Gracia Drag Group. Tete Muñoz. Si Tete Muñoz. Tete Muñoz, ha? Ano nangyayari, girl? Ba't hindi mo mabuksan ang aking page? Oo nga eh. Ang hina ng intonation ko. Ano ba yan? Ay, nasa Davao ka kami, no? Oo, nasa Davao. Wala pa ba si Starling? Yung pinuntahan nyo ni Tio Moreno. Wala ni Starling dito kasi City 2. Yung Starling pang ano lang siya, pang probinsya. Ayun. Okay, there. Ito, Sas. Oo, lakihan mo yan, madam. Lakihan mo. Yung umpisa muna, girl. Kasi para may context. Okay. Sige. Ayan. Okay. Ito, Jover Lario. Jover Lario. Natural pala siya, no? Jover Lario versus Ray Joseph Nieto and Alan Troy Rogando Sasso. Ayan. So si Jover ay plaintiff. 16, ano to na yung Data Privacy Act? Ayan, okay. Motion to exclude. Ayan. So, gustong ma-exclude si Alan Troy Rogando Sasot as defendant. Ayan. So, kasi nga dito, defendant silang dalawa. Ayan. Ray Joseph Nieto, Alan Troy Rogando Sasot. So, si Jover, bilang plaintiff, ay nag-move sa korte at sinasabi niya na ay si Jover at siya ay party sa isang criminal case na pending sa Regional Trial Court. Sa case daw na yon, si Laurio ang accused at si Sasot naman ang private complainant. Okay? So dito kasi sa kaso na to, ang accuser ay si Jover, tapos accused si Sas. Pero civil case to. Yung criminal case, si Sas ang nag-complain, siya ang nagsampa ng kaso, tapos si Jover Laurio ang accused. Ayun. Ngayon, June 1, 2022, the two parties met to discuss the possibility of reaching an amicable settlement on the civil aspect of the aforementioned criminal cases. In the course of the discussion, the possibility of excluding Sasot from this case as a defendant was floated. Okay. So, napag-usapan na. Ano yan, ha? Ulitin muna natin. Yan po ay court document. Ipakita mo yung civil case para pwede nilang mahanap. Ayan, civil case number. Ayan. Ay, hindi pa ayan, hanap na, guys. Ayan. Civil case 18. Ito na. Civil case number 18-00772. Ayan. Ito yan. Ito. Ayan. Saan siya? Oo, nasaan siya makikita? Ayan, sa Makati City Branch 132. Tapos, ano ang rason kung bakit finload? Di ba sinabi dyan, floated? So, bakit finload? Bakit nila finload, no? Sila nag-float niyan. Okay. Paragraph 3. Ayan. So, sabi, nung ni-review daw yung affidavit ni RJ Nieto, okay? Sabi to ni Jover Laurio, ha? Nung ni-review yung affidavit ni Jover Laurio, nakita naman daw nila na si Sasot ay walang active participation sa pag-prepare, pagsulat, at sa pag-publish nung blog post na largely ay subject nitong kasong ito. So ngayon, kahit daw na-mention si Sasot doon sa related video na kinuha naman ni RJ Nieto na nag-contribute ng mga impormasyon, yung testimonya daw ni Nieto as being the sole author of the blog post appears to belie this statement. So, nakita niyo, kahit daw may video si RJ na sinabi niya, nakatulong niya si Sas doon sa pagpuno ng mga, mga certain information doon sa isang video. Dahil sinabi rin ni RJ Nieto na siya ang sole author ng blog post niya, ay nabilay na yung involvement ni Sas, napabulaanan na yung involvement ni Sas doon sa preparation noong blog post na subject nitong kaso na to. Kasi pag nag-include ka ng party siguro sa strategy nila Jover,
if you included a party na hindi naman talaga actively participative sa kaso, baka ma-dismiss, di ba? Well, in this case, kumbaga, parang ang sinasabi dito ni Jover, it doesn't make sense kasi ang sinasabi ni RJ, siya ang sole author. Ngayon, meron ring video si RJ na sinasabi niya na dun sa isa niyang video, sinasabi niya na nag-contribute daw ng information si SAS. So ngayon, yung statement daw ni RJ, inconsistent. So ngayon, ang iti-take daw nila is yung sinabi ni RJ na ikaw ang sole author. Yon. Na So siya? anyway, Ba't ako? oo. Na siya ang si RJ ang sole author. So ngayon, hence the parties agreed that SASOT exclusion as a defendant in this case would be included among the terms of their settlement. Ayun. So, kumbaga, dahil gano'n naman daw yung sitwasyon, iti-take na lang namin yan na, mukha naman, dahil inconsistent naman sinasabi ni RJ, ilagay na lang, ipasettle na lang namin to. Maging part na lang rin to ng settlement. Given that, may kaso ba si Jover laban sa akin? Given that, paragraph 3. What do you mean? May kaso ba? Does she have a case? Oo nga, wala nga. So, ang sinasabi ang sinasabi ni Jover, mukha naman kasing wala akong maikakaso dahil hindi inamin rin naman ni RJ na siya ang sole writer nung blog post so, na sabi ko. Ako ba ang nanlaglag? Asan ang nilaglag ko dyan? Kasi naman kung magsasalita kayo ng ganyan, magpakita kayo ng evidence, di ba? Sabi nga ni Kakiraki, feelings are not facts. Tama, di ba? Ayun. So, basically, dito... Di ba yung mga nakikinig ditong lawyer? Di ba? Basahin nyo yan. Anong ibig sabihin niya may kaso si Jover? Is there a case against me given that fact? Nan! So, anong nilaglag ko? Wala nga siya. So, inamin lang ni Jover na, wala namang kaso laban kay Sasot. So, bakit pa siya isasama dito? Di ba? So, ano ang gagawin ko? Alam mo namang sabihin, naku Jover, wag mo akong tanggalin dyan kasi may kaso ka sa akin. Are you stupid? Di ba? Make it sense. Di ba? Yung sinasabi ni lying lady, make it sense. Di ba? Paano kita finire? I will only fire you kung kukuha ako ng ibang lawyer para dyan. I didn't fire you. Actually, naging manna from heaven ito sa lawyer na inassign mo. Kasi hindi na sila mahihirapang mag-defend kasi it was already the accuser who said, upon reviewing the affidavit of the co-accused, that there's no case against me. O yung mga lawyer dito at may background sa law. Tama o mali na ang gusto ninyo sa kliyente nyong accused is either ma-acquit or ma-dismiss ang kaso. Correct? Correct. Ayun. So, yun. So, sinasabi ni Jover, wala naman akong maikakaso dito kasi nga, si RJ na rin mismo ang nagsabi na siya naman talaga yung sole author. While sinasabi niya sa video na kasama niya si SAS sa pag-contribute ng information, yung pagsulat ng vlog, si RJ lang yun. So, exclude ko na siya. Exclude ko si SAS kasi wala naman kong kaso sa kanya. So paano siya nilaglang? Ano yung sinasabi ni Flying Lady? Well, pwede rin Flying Lady, very high up in the sky. Pwede Flying Lady, Lying Lady. Ano ngayon? Saan ngayon siya humuhugot? Na, itong yung alaga niya was taken down. Taken down from where, bebe? Pero, anyway yun. Diba? Ayun, nakakaloka. So, anyway, ayun na nga. Napakita ko na, yeah. Go ahead, sorry. Ayun na nga, ang eksena na walang basihan ang pinagsasabi ni ni Lying Lady. No? Mali-mali yung kwento niya.
mali yung naratibo niya, wala siyang dokumentong maipe-present to support her claim. Kasi nga, di ba, pinakita ko sa inyo yung conversation namin ng lawyer. Di ba, hanggang sa dulo, nag-uusap kami. Nasaan din yung finar ko? In fact, very involved sila, di ba? Up to the last minute. Very involved sila. Di ba, kung may firing yan, kung may firing yan, may manifestation yan sa korte. Lisa, lying lady, hindi nyo ba alam yan? Na may manifestation ka sa korte na you are dropping your lawyer. Gets ninyo? Di ba? Hindi alam to ng mga tao na you need to make a manifestation sa korte that you are changing lawyers. May tawag dyan correct me if I'm wrong. Mga may alam sa batas. Di ba? So yun ang eksena. So mga pinagsasabi ninyo ngayon sila sa civil case. Bakit kita nawawala yung audio mo, Sas? Ang lawyer ko dun sa civil case. Hello. Ayan. You're back. Narinig. Nawawala-wala yung audio mo. Hello? Ayan. Hello? Go. Ayan. Diba, bakit ko naman siya i-consult? Bakit ko naman siya i-consult doon sa civil case, sa criminal case, sinampa ko kay Joe Berlario? Hindi naman siya ang lawyer ko doon. Diba? Make it sense. Make it sense, girl. Bakit hindi mo naman sobrang bobonicals ni First Lady Lisa Marcos sa part na yun. As in. Sobrang Pero bobonicals. Pero ba lawyer yun? Lawyer ba ni RJ yun? Ang? Lawyer ni RJ yun, no? Yung lawyer ni RJ ay provided by the Marcos and Associate doon sa kaso niya kay Trillanes. At saka itong dito sa yung sa cyber libel case sa data privacy case ni Jover against RJ Nieto. Doon involve yung mga lawyers na related to sa Marcos. So ito rin, pareho kami ng lawyer dyan. Di ba? Kasi Sas, may iba pa siyang kaso. May iba pa siyang kaso which is yun nga kung saan siya naman yung complainant at dinimanda niya si Jover. Doon, ibang kaso yun, totally different case yun. May iba siyang mga lawyers doon. So ba't may ipa-fire yung mga lawyer niya? Hindi naman niya lawyer talaga yung Marcos and Associate doon sa mga kaso na yun. 'Di ba? Paano ko siya ipa-fire? Paano ko ipa-fire yung lawyer dun sa civil libel case? Sinampa ko kay Joe Berlario. Hindi naman sila involved doon sa kaso in any way, shape, or form. Ano pa yan? Parang, alam mo, meron kaming, kasi pag kumukuha ka ng lawyer, anong tawag dyan? Terms of service. Parang may terms of service Ganyan ko, anong service ipo-provide sa'yo or whatever. Gets mo? Kahit pro bono pa yan or may bayad. Meron niya contract. Is it called a contract? Parang client-lawyer agreement or something like that, di ba? Make it sense. Make it sense, lying lady. Kasi yung pinagsasabi mo, were you hired doon sa cyber libel case ko laban kay Jover? No. Not in any way, shape, or form. You are not even consulted there at all because you are not involved in that case in any way, shape, or form. Tapos, di ba? And then, dahil doon, bakit ka i-consult? Eh di gumagawa ka ng, pwede ba yun na hindi ka lawyer doon sa isang kaso, kukonsultin ka? Bakit? Ano yan? Bakit ka magaganon? Bakit ka makikialam sa kaso na hindi mo naman kaso? Oo, correct. At saka makikita doon sa question nung lawyer, he is just trying to get an update from you base doon sa kaso kung paano yun makaka-apekto doon sa isang kaso which is yung kasong hawak niya. 'Di ba? And ganun true and true enough na tinatanong niya ako, nag-update ako,
tinatanong niya ako, nag-update ako, 'di ba? Sabi ni ang hanash ni RJ, ba't hindi mo muna kinonsulta yung abogado mo sa isang kaso bago ka nakipag-settle dyan? Ako naman, bakit ako makikipag-consult sa kanya? Required ba? Sabi, bakit required? Hindi naman siya required. Bakit siya magiging required? Unang-una, it was mandated by the judge, yung settlement na yun. Hindi ba? Engagement agreement, di ba? Engagement agreement. Wala. Let's make it formal because this is a real lawyer-client relationship. Hindi ba? Yung mga lawyer po dito, di ba pag magpapalit ka ng lawyer, if you fire mo yung lawyer mo, you have to make a manifestation sa court that you are firing your lawyer. Correct or not? Yes. Oo. Kasi kailangan mo i-notify eh. Kailangan mo i-notify yung court, kailangan mo i-notify pati yung kalaban mo na magpapalit ka ng lawyer. Kasi lahat ng correspondence and communication mababago. Yes, you need to be notified, di ba? So, kailangan yun talaga. Ayun. Yun nga, so nakakaloka talaga. So, ang nangyari nun, bongga yung lawyer ko. Di ba? Ang nangyari nun, bongga yung lawyer ko kasi na-dismiss yung kaso laban sa akin. Hindi ba ano mo yan? Di ba yung mga law students dito, mga lawyer, di ba yan ang pangarap ninyo sa isang accused? Either ma-acquit siya or ma-dismiss ang kaso. Tapos na-dismiss yung kaso laban sa akin na wala man lang ginawa yung lawyer ko, kundi ako ang gumawa ng paraan para ma-dismiss yung kaso. Hindi ba't magiging maligaya ka niyan dahil wala ka namang ginawa? Para ma-dismiss yung kaso ko. Ako na nagtrabaho for you. Hindi mo ba gusto yun? Diba? Anong nangyari sa nagmatigas? Yung nagmatigas? Ano nangyari sa nagmatigas? Di ba natalo siya? Naano siya? Pinagmulta siya, di ba? Nagmatigas siya. Pinagmulta siya parang 2 million yata. Di ba 2 million ba? 1 million yung 300,000. Yung ano niya, yung multa niya. Pero naka-appeal yata, Pero natalo siya dun sa sa RTC level, ayun. 200K. Hindi 200K. Ang nangyari nun, di ba ang nangyari nun, the case that the M Associates handled in relation to me was dismissed. That is the real story. Hindi po kayo na-fire. The case was dismissed. The case against me was dismissed. Therefore, bongga yun sa inyo, girl. Sa M Associate, di ba? That is feather on your cap. Can you imagine na dismiss yung kaso laban sa nyo? Sa isa nyong kliyente? Ba't hindi kayo magiging maligaya? Di ba dapat maligaya kayo? Na-dismiss yung kaso. Di ba yan ang pangarap ng isang lawyer, ma-dismiss ang kaso ng kliyente nila na accuse sa isang Correct me if I'm wrong, mga lawyers dito at law students na nakikinig. Okay. Ito, Ate V, ito yung naging decision ng Makati City Regional Trial Court. Branch 132 found Nieto guilty of violation of Republic Act 10173 or the Data Privacy Act of 2012 and ordered him to pay 100,000 in nominal damages, 100,000 in moral damages, 100,000 in exemplary damages, and 50,000 attorney's fees and litigation expenses. 350,000 pala. Ayun, parehas tayong mali, Ate V. 350, ayun, ayon sa Rappler. Ayun. Oo. So it's the sabi same dito, case na tiningnan natin kanina. Dahil commercial muna tayo, itong Atty. Libayan, meron dito nagsabi, sagutin ko daw yung sinasabi ni Atty. Libayan, sabi ni Atty. Libayan, para mag-gain back ko raw ang respect niya. Unang-una, why do I care if you respect me or not? Di ba? Sino ka sa buhay ko? Sino ka ba sa buhay ko, girl? Basta siguro ako kung gusto mo eh. Why should I care if he respects me or not? He's not my boyfriend. He's not my father. He's not my brother. He's not my friend. Ano pa ba? Hindi ko rin, he's also not my fuck buddy. Why would I care? Di ba yung name ni Sister Tulpo? Tama ba? Oo. Siya yung Diba yung kinakana si Tulfo regularly? Oo. Oo. Bakit gusto mo na?
Ewan ko, kasi nga, yung meron siyang inaano dun yun sa dun sa drug by bus. Diba? Bakit kailangan ko i-gain yung respect mo? Bakit? Sino ka? Ano ka ba? Pakbody ba kita? Ano ba kita? You're not my pakbody, my boyfriend, my girlfriend. Mag-jowa ba tayo? Teacher ba kita? Hindi rin kita teacher. Hindi rin kita boss. So, what would I gain if I gain your respect? What would it do to my life? Absolutely nothing. If I don't have your respect, or whether I have your respect, Attorney Libayan, my universe will still remain the same. Ano kinakana niya? Ano yung gusto niyang ipaano? Anong gusto niyang pagawa sa isa? No, yung sa yata, parang yung main argument niya was yung hindi naman daw porket US military, hindi na parang hindi na mag-a-agree sa 6K na payment, yung mga ganong chene. Parang, hindi ko rin napanood pero kung ganon kasi hindi naman yun yung issue dun sa pag-bring up na US military si Adjalon Michael Sarate. Yung driver nung hindi yun ang value noong pagiging US military niya doon sa discussion. Yun lang ang sa mga nakikinig sa amin, no? Remember this. Okay? You don't need the respect of 4 billion people in the world. 4 billion ba ang population natin sa buong mundo? 4 billion or 6 billion? 6 billion, di ba? You don't need their respect. You only need the respect, and you should only worry about losing the respect of the people who are close to your lives. Di ba? At yung meron talagang, yung may kinalaman sa buhay nyo, it can be your boss, your actual colleagues, your friends, your actual friends, not your Facebook friends, but your actual friends in real life, your parents, your siblings, diba? And besides that, your world will remain the same, no? Whether other people outside that circle respect you or not. Kaya, Attorney Libayan, if it's really true that, I don't know, that gusto mong sagutin kita para mag-gain ko uli ang respect mo, did I even care if you respect me or not? Absolutely not. Hindi interesado. Ayun. Well, ano ba kailangan ng content ni Attorney Libayan? Baka kaya yun yung Ayun. So, ang tawag dito, balik tayo dun sa interview, Tapos mamaya madadaanan natin uli yung kay Sas. Dininay ni Lisa yung jombagan, ganyan-ganyan. Hindi raw totoo yung jombagan. Hindi raw totoo na may kinalaman siya sa mga appointment. So, clear yun na dininay niya. Pero, parang feeling ko, sabi niya kasi, kung nakikialam daw siya sa office ng asawa niya, ang pinakamatindi na raw niya na pangingialam is yung pupunta siya ng Malacanang once a week. Kasi raw, ang trabaho daw niya is to take care of each room, one room in Malacanang per week. Ganon. Yun lang daw yung involvement niya. Ornamental. Ayun. Yun yung sinabi niya. So, yun kasi yung problem anyway, she talk about yung sa mga bashing, yung parang hindi daw niya maintindihan kung bakit inaaraw-araw raw siya ng mga bashers, so parang ano ba yan, umaga pa lang, pagkatapos wala na kayong ginawa kundi i-bash ako, yung parang ganun yung mga sentimiento niya. And dito sa aspect na to, ito yung nakakairita talaga dito sa First Lady na to, no? And sa administration in general. Kasama mo na rin, Lisa Marcos, yung congresswoman namin na kumikiss-ass sa'yo. You think of it as parang binabash kayo, inaano kayo, inaapi kayo or whatnot. Alam niyo hindi ho namin kayo maaapi kasi kayo ang nasa power. Okay? Ang mga tao nagsasalita kasi meron kaming reklamo sa inyo. Okay? At kaya kami nagsasalita at kaya kami nagrereklamo kasi inaasahan namin na yung mga tao nandiyan sa gobyerno ay gagawin yung mga bagay-bagay na pinangako nyo sa aming putang ina nyo. So, huwag kang umarte-arte dyan na binabash ka lang namin dahil trip ka naming i-bash. Sa totoo lang, hindi po namin gusto na magalit sa inyo. Kaso nga lang, wala kang ginagawa para sa tao. Ikaw, Lisa, hindi ka marunong magsakripisyo Tangina, hindi mo masacrifice yung date night mo kasama asawa mo? Magkasama ka naman sa mga naghihirap ng mga Pilipino, hindi mo kayang gawin? Hindi yun bashing, reklamo yun. At kailangan mong panindigan yun. Ikaw, Lisa Marcos, you are not elected and you are not appointed
public official. But you are enjoying the benefit of government funds. Okay? Nakikinabang ka sa government funds. Okay? Pag ikaw elected official ka, o appointed official ka, kailangan mong maging maingat sa pag-handle ng pera ng bayan. Kasi hindi nyo pera yan. Ngayon, ikaw, ang posisyon mo dito sa mundo na to, Lisa, mas mabigat kesa doon sa public official and elected, sa appointed official at sa elected official. Kasi hindi ka namin pinili. Hindi ka rin in-appoint. So therefore, dapat ang hiya mo sa paggamit ng pondo ng bayan mas mataas. Ngayon, pag nagsasalita kami ng ganito, hindi to dahil sa gusto ko lang naming i-bash. Huwag mong gawing drama to na ikaw ay api at bida sa telenovela. Tangina, huwag mo kaming babawahin. Ginagawa mo tong drama na parang, ang mga Pilipino mababait yun. Hindi naman, huwag tayong ganyan, huwag tayo. Ano pala gagawin namin? Panoorin ka lang namin kung paano mo gastahin yung pera ng bayan. Ganun na lang. Diba? Magsama kayo ng congresswoman namin, Diyos me. Na ang feeling ninyo, isa itong malaking telenovela, tama ng bashing kasi parang naku, di ko kasi may nagbabash, eto sila or low sila, ganyan, pagkatapos kami, ayun, hi kami, ganyan. Pakyo ka po, and your friends who believe your narrative, pakyo kayong lahat. Bakit yung kami binabash? Magaganda kami, nakakapangit yan, tamo kami, ang gaganda namin. Kayo makakarma kayo, mapangit nyo. Talaga lang, Lisa. Talaga i-bash ka nga, nag-invite ka para ma-bash ka lalo. Ginagawa mo tong away barkada. Ito si Lisa Marcos. Ginagawa mo tong away barkada na parang, ba't nyo ako binabash? Ba't nyo ako sinisiraan? Kineme. Bakla! You are in a position wherein you benefit from government funds. O Uga Umarte, doon sa interview ni Kato Nying, sinabi mo 18 mobile vans, yung parang hospital van, ang ibibigay sa iyo ng Pangulong Bongbong Marcos para doon sa programa mong Love for All. O ano saan kukunin ni Bongbong 'yon? Sarili niyang bayag. Meron? Nakikinabang ka sa pera ng gobyerno, sa pera namin. Ngayon, pag nagreklamo kami, hindi yun bashing, tanga. Ano to, barkada tayo, tropa tayo, api-apihan lang? 'Di ba? Ako sino yung nalasing kagabi, yan ang pagkatawaan natin. Ano to? Hindi po to ganun. Huwag niyong gawing, 'di ba? Hindi to ganun. Magtigil-tigil tayo sa kaartehan natin. Tapos yung parang, yung sasabihin, yung mga bashers kasi mabababa yan, ganyan-ganyan, parang, wow. Taas. Hindi kami kilala. Hindi nyo talaga kilala ang mga tao. Ayaw nyo talagang kilalanin ang mga tao bilang amo ninyo. Diba? Diba? May self-awareness kaya itong sila Lisa? Alam niya kaya yung ginagawa niya? Hindi niya ba nagigets na ang dami nang naiinis? So ang gagawin mo is i-appease yung mga naiinis, hindi lalong inisin. Kasi unang-una, nasa pwesto yung asawa mo, tapos sabit ka. So meron kayong obligasyon sa taong bayan kasi ginusto nyo yan. Tumakbo kayong ang presidente yung asawa mo. So dapat i-appease nyo yung Pilipino. Pag may mga naiinis, alamin nyo bakit kayo naiinis, anong problema. Hindi pag may naiinis, pag may naiinis, pag ako inaaway, ang bait-bait ko, ang cute-cute ko, hindi ganun. Ba't yung inaaway ang cute-cute ko? Parang, bad trip na nga kami sa'yo, pinabad trip mo pa kami lalo. Anong cute? Diyos me, nakakaloka. So,